mga joke sana ako, kaya lang natasabi na ni Shell eh. Ako'y bumabasa sa inyo. Sana magkaroon kayo ng Merry Christmas with the President like Tony. Sigurado, magiging Merry ang Christmas sa inyo. Maraming salamat po sa nagbigay ng regalo. Meron akong regalo para sa inyo rin, kaya napaaga itong Christmas party. Hindi pa handa, pero madalas lang tayo magkita, kaya pamimigay ko naman sa inyo sa tama. Hindi ko masyadong valuable, but something meaningful also. Alam niyo, medyo puyat ako, no? Wala akong tulog. And the reason for that, kagabi kasi, merong get-together yung tinatawag namin Admin Navy Traditional Get-Together. Ito yung get-together ng mga graduate ng West Point at saka Annapolis. Ako kasi presidente ng Annapolis Association in the Philippines. Nag-get-together kami, kay Katsawan yan. Ang reason dyan, kasi merong football game, yung traditional Army Navy football game, na nilalaro on a Saturday. So that is Sunday morning dito sa Pilipinas. So from that party, tumuloy kami sa Seafront para manood ng live viewing ng football game. Alam nyo, ang Annapolis at West Point, taon-taon naglalaban. And Annapolis has been beating West Point for the past 9 years. Bago naglaban kami kahapon. Kanina. Ando si President Ramos, nanood sa Seafront. Maraming West Point din, maraming Annapolis graduate. Well, panalo pa rin ang Annapolis. Kaya, gusto ko rin share, yesterday I had a very interesting experience. Yung aksidente nangyari sa Bedford Living. Una kong pinuntahan doon sa Doña Soledad side. Kung sabi Doña Soledad, pumunta ako at pinakita ko medyo malaki-laking building. Kung tinanong ko kung ano yun, yung pala yung building ng Eskwela F. Serrano Elementary School. And that was one of the buildings that were my projects. Kasi halos lahat ng building doon, project ko. Ang ginawa ko, I went to the other side. Pumunta ako doon sa kabila. Pumasok na ako sa Annex 35 sa loob. Nandun ang frontage ng eskwelahan. Habang pumunta ako, nakikita ko yung mga helicopter. Natatignan eh. May dalang malaking container ng water. Pagkatapos na bubuhos ng tubig dun sa eskwelahan. So sabi ko sa mga kasama ko, mag-ingat tayo dahil baka mamaya kung saan galing ang tubig na yan. Kasi siyempre nagmamadali. Baka mamaya sinasawsaw lang sa Luna Lake o Pasig River tapos ibubuhos ko sa eskwelahan. Mag-ingat tayo, baka mabuhusan tayo. So while there, pumunta ko na sa building na nasunog, andun ang principal, si Mrs. Morin. Nag-usap kami, and then I called up Secretary Armin Luistro para sabihin sa kanya, Mr. Secretary, yung mga building dito nasisira, kailangan namin ng tulong nyo. So pinag-usap ko yung dalawa, si Mrs. Morin at saka si Secretary Luistro. And Secretary Luistro promised to help, kaya nakakagawa. So medyo kampante na kami ni Mrs. Morin. So nagkagagpa na kami, masaya na kami. Although susunod pa rin yung building. Pero habang nag-uusap, biglang bumuhos yung tubig. Galing sa langit, kami nabuhusan ng gusto. Kaya pala mahirap pala pag lumapit ka masyado sa scene of the fire. But it was quite an interesting experience kasi ang unang reaction ko, wow! Kasi pupunta pa party yung army. Kaya ako, sabi ko, baka tubig galing sa Pasig yung bumuhos sa akin. But very fortunately, inamoy ko, malinis ang tubig. Malinis pa lang ginagamit ng tubig ng ating fire department. But it was so good to see na meron pala tayong kanyang klaseng facility. Yung nakikita natin sa TV, nung pinapalamig nila yung sa Fukushima, naalala nyo? Yeah. Inubusan ng helicopter. Halos gano'n yung ginagawa natin yun. So, nakakatuwa experience na yan. So, yun lang masasabi ko, it's a very interesting bits of experiences. At gusto ko lang sabihin din na tuloy-tuloy, kaya medyo ko na-late nung nag-text si Andy, nandun kami sa Coliseum sa Area 7. Bago nag-inaugurate kami ng Coliseum sa Area 7 sa Fourth State. So, pang number 58 yun, nahuli lang. Actually, ang pinakahuli, number 62. Pero yun, nahuli ng contest sa inauguration because of some technical problem. So, gano'ng karami. At meron pa tayo pang 11 on the pipeline.
na sisimulan ng January, kaya tuloy-tuloy ito. Kaya nakakatuwa, yung Coliseum na yan, nakikita natin very functional. Lahat ng generasyon. Even people as old as Siya, for example, nag-enjoy sa Coliseum early in the morning, at sila. Tapos pwedeng ballroom dancing, pwedeng, and it's being done, no? Pwedeng pang-debut, pang-kasalan, pang-binyagan, dancing contest, everything. So, yun lang masabi ko. So, sinabi ni Tony, I hope that you can give me a little time. I need about 1 hour to make a PowerPoint presentation para malaman natin in a comprehensive presentation kung ano yung mga nagawa ko at ginagawa ko. Alam ko marami yan, alam nyo na, pero mas maganda yung na-compile natin ito. But before I terminate my talk, gusto lang sabihin sa inyo na si Roy Bergoles, matagal ng congressman, kita niya palakat-lakat sa kali, kung saan-saan niya nakikita, pakakala niya naglalakot siya, pero hindi, kasi hanggang ngayon, si Roy Bergoles, mula noong 1992, when you elected me with a big landslide victory here in Barangay BM, minsan hindi pa nag-absent sa sesyon sa Kamara ng Representantes. 100% perfect attendance ng mga ito. Only one has that kind of a record in Congress today. Congressman Yulito sa 2nd District. Thank you very much. Thank you very much, Roy. Now, tutuloy lang po natin yung ano,